First question, Coach Pepper. Gaano po ba kabata maaaring turuan ang isang infant or toddler para po lumangoy? At ano po ang logic behind this decision sa mga nagtuturo po sa atin? Bakit ganitong age pwede na? Or bakit ganitong age hindi pwede? Go ahead po, Coach Pepper. Magandang tanong po yan. Marami pong nagtatanong kung gaano ba kabata ang simulan ang isang bata maglangoy. Sa Bert Lazada Swim School, sinisimula namin siya ng 6 months. At 6 months, ini-introduce namin ang water exploration and water familiarization sa isang bata na isang sanggol as early as 6 months. Hindi sila matututo agad lumangoy, pero magiging familiar po sila at magiging comfortable po sila sa tubig. As they progress po, hindi lang po siya one time, pero continuous po ang learning ng isang sanggol hanggat sa dumating na siya sa age na talagang matututo na siyang lumangoy. I would say mga 1.5, 2 years old, ang isang bata pwede nang tumawid from the parent to teacher or from parent to the wall. Ano ang logic? Ayan, Miss Annie. What's the logic there? Ang logic po kung bakit po namin ini-encourage na they start early kasi po marami pong benefits ang nakukuha ng isang sanggol or isang very young age ang bata pag tinuruan siya or in-expose siya sa water at very young age. One of the things would be emotional, tapos cognitive, tapos physical development. Marami po sila. It's isang buo. Hindi lang siya sa paglalangoy, but also yung emotional niya, physical niya, mental, psychological. Ang daming aspekto na mayroon nakukuha ang isang bata pag natutong or na-expose sa tubig at a very young age. Naku, attorney, parang nakakatakot pakawalan yung apo mo. May apo ka, attorney Dot, di ba? Oo, meron. 6 months kaya pa lang. Interesada talaga ako. Oo, 6 months pa lang. Pero matututo daw matututo daw sila pag mga 1.5 na. Pero I can just surmise, no, na talagang if you expose an infant at a very young age, mas magiging coordinated ang kanilang muscles, ang kanilang mga body parts, and magkakaroon sila ng confidence, and yung mga takot maligo sa araw-araw na pagliligo ay hindi na sila maliligo dahil hahanapin nila yan, nasarapan sila sa water. So yung emotional, tinamaan din. So Miss Annie, I know you have questions there. Go ahead. Thank you very much, mga kasambahay. Thank you very much, Attorney Dot. Naalala ko yung sinabi, 6 months, pwede na. Pero, para lang ma-familiarize yung bata and then later on, maging comfortable. May effect ito. Ano yung effect niya? Sabi niya, emotional and physical development. Ayan, tatandaan ko yan, ano? Sige. Hindi pala nakakatakot pakawalan yung, nyo. Lalo na si Coach Paper ang, ang magtuturo. Ito naman ang tanong ko kay Coach. Kung ako yung parent na gustong i-enroll sa isang swimming school, ang aking anak, ano ang dapat kong malaman para hindi ako kakabahan? Go ahead po. Okay. Ang importante is you research kung yung background po ng swim school. Are they known to teach infant and toddler swimming? Kilala ba sila in handling these kinds of program? Kasi ang mga teachers namin, hindi lang kami, kaya very selected lang yung venues namin na nag-o-offer ng infant and toddler swimming kasi pinipili po namin yung instructor na magtuturo ng infant and toddler. Sila po yung, kumbaga, chosen ang mga instructors because we want to make sure that the child is safe. The child is gonna be handled well by the instructor. Kaya very few lang ang meron kami dito. So one of the things that we have to know is, are they trained? Are the instructors trained well? And marunong ba silang magbasa ng bata? And then the years of experience
ng swim school at teacher sa pagtuturo ng infant and toddler. Yung pala yun, Attorney Dot. Thank you very Ayan. much. Yes. Sige po, Attorney. Okay. Thank you. So, Coach, yes, thank you, Miss Annie. Coach Pepper, you mentioned a while ago that there are not really a lot of swimming schools for infants and toddlers because this is a very, very specialized kind of school dahil nga yung safety ng mga kabataan natin ay kailangan pag-aralan at alagaan. So, can you please mention to us where those schools are? If there are only a few, saan po sila at ano po ang mga contact number? Yeah, pwede po nilang i-check ang Bert Lazada Swim School. Under Bert Lazada Swim School, meron sila makikitang My Baby and Me program. It's a swim program for parent and child. So hindi lang bata ang hinahandle namin. It's a parent with the child with the parent rather. Kasi i-educate din namin ang parent paano hawakan ang bata during class and when they go out on their own. So we make sure that the parents are well educated. So ano yung mga venues namin? Meron kami sa Ace Plaza Suites in Pasig, sa Pasig. Meron kaming Ace Water Spa in Quezon City. Meron din po sa Rockwell Club. And then, so that's 1, 2, 3. And then, Ace Water Spa, Pasig, QC, Rockwell Club. Tatlo lang po pala ang meron kami ngayon. Pero marami kaming schedules. Yeah. Meron kaming schedules. And then home service po. Home service. Coach service. Pepper, before I give you back to Ma'am Annie Rentoy, is there any pool around that is heated para po sa mga kabataan or talaga po yung ordinary temperature po? Right now, during summer, it's the perfect time to learn how to swim. It's the perfect time to get your kids, your younger kid, yung babies po sa water kasi sakto po yung temperature ng water, sakto rin po yung araw. At saka yung pinipili naming oras, especially pag outdoor, hindi po namin inaaning tanghaling tapat. So, tapos, yung heated pool po namin, meron po kaming 2 venues, which is in Ace Water Spa Del Monte, Quezon City, and then sa the Ace Plaza in Pasig. So, those 2 are heated pools po. Okay, ayan, alam ko na, Miss Annie, kung saan tayo pupunta. At ako, lamigin ako. Hindi ako pwede dyan sa mga ordinaryong pools. But anyway, Ma'am, before we let you go, si Ma'am Annie po, baka meron pang gustong itanong. Thank you very much, Attorney Dodd. Coach, mayroon akong gustong, bago tayo magtapos, Coach, nitong nakaraang long holidays, marami tayong mga naiulat, yung ating mga authorities na may mga nalunod, di ba po? May mga nalunod na ano ang dapat ninyo pong ipaalala. Kasi kung po kayo, napaka-expert nyo pagdating po sa paglalangoy. Ano po? Ano yung gusto ninyong i-impart sa ating mga kababayan? First 5 na dapat nilang tandaan para ma-avoid nila at ganun din yung mga magulang na may kasamang mga bata doon sa mga business na pupunta kung saan mga lugar dito sa ating bansa. Please go ahead. Magsilbi na rin pong reminder sa kanila. Thank you. Yeah. Ito po ang mga reminders namin. Pag pupunta kayo sa pool, vacation place na may pool or beach, make sure po na i-assess niyo yung area. Assess niyo yung area para alam niyo yung ano yung pinakamalapit na emergency person. Basta assess the area para alam niyo, familiar kayo sa surrounding. And then the second one is, never leave your child. Lagi dapat nakatutok tayo sa mga bata. Hindi porket magaling ang anak natin, hahayaan natin sila. Kasi pwede silang malunod kahit mababaw ang tubig. So make sure, kahit magaling silang lumangoy, kahit may salbabita sila, dapat tutok tayo sa mga bata dahil pwedeng may mangyari. Huwag tayong, yes, pwede silang confident, pero mga bata pa rin po yan. We should always watch them at all times. And then po, if ever po, bibili kayo ng swimwear, swimsuit, iwasan po natin ang kulay na asul.
dahil mahirap po makita ang bata na suot ang kulay na asul. Pag ang bata na napunta sa ilalim, mahirap po identify ang bata. So kailangan piliin nyo yung very colorful na swimsuit. Yellow, red, orange, bright, wag lang blue. Wag lang po blue. And then, kung magsasalbabida po sila, kung magsasalbabida po ang mga bata, lagi po kayong nakatutok or hawakan pa rin po ang mga bata. What else? Kung masyado malamig, timean nyo na lang po kung ilang minuto, tapos pwede naman pong bumalik sa tubig. So, ilang beses, timean nyo, and then, after a certain period, iahon, warm them up, and then, you can go back again. Nako, attorney, first time ko narinig yung kulay na blue. Okay, thank you kay Coach. Very good tips. Napakaganda po ng mga tips po ninyo. Ma'am Pepper, we hope to have you back. Talagang sunblock, of course. Kailangan para hindi yung skin po natin maalagaan. Kasi lalo na kung manipis pa ang mga balat ng mga baby natin. But wala na po tayong time. So at this point, Coach Pepper, we would like to express again our sincerest gratitude to you. And of course, Miss Annie, naalala ko bigla kasi dito sa Celebrity Club, hindi ang accident nangyayari sa swimming pool nangyayari dun sa labas ng swimming pool dahil madulas. So yung mga ibang magulang, porket nakalabas na ng swimming pool, hindi na nila tinitingnan. Doon po sila nagkakaroon ng accident. So be very careful. And sabi nga po ni Coach Pepper, huwag niyong tatanggalin ang inyong mata sa mga anak po ninyo. Hawakan na ninyo kapag naglalakad. So again, maraming salamat po kay Coach Pepper A. Lozada, Infant and Toddler Aquatic Director of course, ang sikat na Bert Lozada Swimming School. Maraming salamat po sa inyo.